Isang mabiyayang Sabado sa lahat ng mga tagapanood, mga kaibigan, kamanggagawa, kapatid sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa datnan po kayo ng aking pagbati na kayo po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Magandang araw sa ating lahat. Tayo po ay magsimula sa ating pong pagbubulay-bulay sa umagang ito sa pamamagitan po ng isang pananalangin ng patnubay para sa ating pagbubulay-bulay. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa, Diyos na hindi nagbabago noon ngayon at magpakailan paman, Diyos na aming sinasamba. Salamat o Diyos sa isang napakadakilang pribilehiyo na kami po ay mabuhay, magising ng may kalakasan. Salamat o Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, amin pong hinihiling ang iyong kapatawaran sa anumang mga pagkukulang namin o anumang kasalanan na mayroon po kami. Nais po namin humarap sa iyo sa magitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na mayroong katuwiran. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salita na mahayag sa aming kalagitnaan. Kami po ay nagpapakumbaba at patuloy na nagpapasakop sa gagawin ng Banal na Espiritu sa pagtuturo niyang gagawin at pagpapaunawa sa mga salita mo na mahayag sa aming kalagitnaan. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa inyo po ang pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang ating pong paksa ngayon ay mayroon pong pamagat na Blessed are the meek. Mapalad ang mapagpakumbaba. Basahin natin ang ating isa sa mga talata na atin pong pagbabasihan ngayong umaga. Ganito po ang sinasabi ng Mateo 5:5. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ang pagpapakumbaba o ang kapakumbabaan, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, ay nagsisimula sa buhay ng isang tao o ng isang mananampalataya sa oras na kanya pong ilagak o ipagkatiwala ang kanyang sarili sa Diyos. Sapagkat ang paglalagak ng pagtitiwala sa Diyos ay isang senyales o pagpapakita na tunay na tayo po ay walang kakayahan. Kaya ang kapakumbabaan ay isang karakter ng isang mananampalataya na tunay na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, ay atin pong ikinukumit ang ating mga pamamaraan sa buhay. Marami ho paano tayong mga ways. We have so many ways in our own way, sabi nga doon, sa ating sariling mga pamamaraan, sa ating sariling karunungan, sa ating sariling katalinuhan, ay mayroon po tayong mga ginagawa na kung saan ay mismong ang ating sarili ang siyang nangunguna. At sa bagay na iyon, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ito po yung pagbibigay ng commitment sa ating Panginoong Diyos. Ipinagkakatiwala natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng bagay. Ipinagkakatiwala natin ang ating mga anxieties, yung mga ating alalahanin, yung ating mga frustration, yung ating mga plano, yung ating mga relationship, yung ating trabaho, yung lahat-lahat mismo sa ating buhay ay naroroon na ipinagkakatiwala po natin sa Diyos.
At yung pagtitiwala natin sa Diyos na yun po ay pagpapakita ng kapakumbabaan sa ating Panginoong Diyos. At doon nagsisimula ang kapakumbabaan. At atin ngayong inaantay, we wait patiently sa gagawin ng Panginoon. Nagtitiwala tayo sa timing ng Panginoon. Nagtitiwala tayo doon sa kaniyang kapangyarihan. Nagtitiwala tayo sa kaniyang biyaya na ang lahat ng bagay ay magiging maayos upang dumako doon sa tinatawag na pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos na hahantong din naman sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So ganoon po yung focus ng kapakumbabaan na itinuturo sa banal na kasulatan. At mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang resulta po ng pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos ay makikita po natin na kung saan yung anumang mga anxieties natin ay naroroon na ibinibigay po natin sa Diyos. Ipinagkakatiwala po natin sa Kanya. At dahil sa ipinagkakatiwala natin ito sa Kanya, hindi po tayo humahakbang ng padalos-dalos. Hindi po tayo basta na lamang kaagad nag-iisip ng mga negatibong kaisipan dahil iyo pong ipinagkatiwala sa Diyos ang mga bagay na kung saan ay mayroon kang alalahanin, yung tinatawag na mga anxieties natin sa buhay. At hindi lamang yun, maging yung tinatawag na biglaang pagkagalit. Ang isa pong mapagpakumbabang tao ay hindi po siya basta-basta nagagalit. Ibig kong sabihin, hindi po siya nadadala kaagad ng kanyang emosyon. Yun po ang itinuturo ng banal na kasulatan, na kung saan ay hindi niya binibigyan ng lugar ang galit sa kanyang puso. Hindi siya nadadala na kung saan ay yung bugso ng galit. Mayroong mga ganun di ba? May mga ganung tao na hindi na nag-iisip, talagang galit na kaagad yan, no? So dito po mga mahal kong kapatid sa Panginoon, dahil meron siyang tiwala sa ating Panginoong Diyos, maging yung galit ay naroroon na kanya po itong ipinagkakatiwala sa Diyos, na kung saan ay mayroon siyang kaisipan na ang Diyos mismo ang siyang magbibindicate doon sa kung sino man yung nag-argabyado o nagkaroon ng pagkukulang sa kanya. Kaya hindi po kaagad siya nagagalit. Ang isang mapagpakumbabang tao ay mas pinipili niya yung daan o yung pamamaraan ng Diyos. Kaya siya po'y nag-aantay. He wait patiently doon sa gagawin ng Panginoong Diyos sa buhay niya at maging doon sa sinasabi nating nagkamali o nagkasala sa Kanya. Tandaan natin mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ito po'y itinuturo ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng kapatid na si Santiago, ang sabi niya, tandaan ninyo ito mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. So ang isang tao na mapagpakumbaba, ang isang tao na merong kapakumbabaan sa kanyang sarili, at maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, nakikinig po siya. Ha? Hindi yung nakikinig tas lumalabas dito sa kabilang tenga. Ibig sabihin siya po is a good hearer. Nakikinig po siya sa nagsasalita sa kanyang harapan. Kaya tinuturo ng banal na kasulatan na matuto kayong makinig. Dahil ang katotohanan, maraming mga tao at maging mga mananampalataya, hindi po sila marunong makinig. Kung ano yung bugso ng damdamin, kung ano yung galit na nasa kanilang puso, naroroon ho agad na sila ay yun ang kanilang pinapauna. Kaya sinasabi ni Santiago, sandali mga kapatid, matuto kayong makinig. Dahil meron pong benepisyo sa pakikinig. Merong benepisyo sa pakikinig. Kailangan po muna makinig ka. Hindi yung bugso ng damdamin, ng galit mo, andyan ka agad. Kaya sabi nito, tandaan ninyo mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig. At sa ating pakikinig, sinasabi ng banal na kasulatan, kinakailangan din naman na tayo po ay sabi doon, dahan-dahan sa
pagsasalita. Dahan-dahan sa pagsasalita. So maliwanag po mga mahal kong kapatid sa Panginoon na kung saan ay ang kasamahan ng dahan-dahan sa matutong pakikinig, ang kasunod niyan ay dahan-dahan sa pagsasalita. So ang isang taong nagpapakumbaba o mapagpakumbaba, may karakter ng meekness, sila po yung mga taong hindi nadadala ng galit. Dahil ang katotohanan, nakikinig muna sila at matapos makinig, ine-evaluate nila yon, ina-assess nila, then pagkatapos ng assessment, nagsasalita sila pero malumanay. Naiintindihan niyo po ba? Malumanay. At higit sa lahat, sabi doon, huwag agad magagalit. Dahil maraming mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano, they cannot control their emotion. They cannot control their tongue. Kaya nga sabi sa Bible, napakaliit na bahagi ng katawan ng tao pero marami ang nagagawa. No? So makikita natin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sinasabi ng Santiago 1:19 na huwag agad magagalit. At ganoon din naman, sinasabi pa sa Santiago 3:17, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos. Ayan, pinag-uusapan po natin yung meekness, di ba? So ang meekness, paano? He is full of wisdom. Kaya sinasabi ni Santiago, kung meron kang wisdom o kung meron kang karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, sabi dito, ang taong ito ay kailangang mayroon siyang malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. At sabi niya pa doon, sa pagpapatuloy, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. O, tingnan niyo mga mahal kong kapatid sa Panginoon. So, maliwanag na kung saan ay ang isang mapagpakumbabang tao ay he is a reasonable man. Puno siya ng wisdom, puno siya ng karunungan. Naroroon na meron siyang kahinahunan sa buhay. No? Ayan ang sabi, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. So ito yung karakter ng isang tao na mapagpakumbaba. Na? Sino dito sa atin ang maibigin sa kapayapaan? Kapag ang isang tao ay maibigin sa kapayapaan, minsan may mga sitwasyon sa buhay natin na parang lugi tayo dahil payapa ka, hindi ka nagre-retaliate, hindi ka sumasagot. Nag-iisip ka, slow to speak, di ba? No? Mahinahon, no? Hindi ka agad talagang naroroon na magagalit, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. We become reasonable and at the same time, we are open for correction. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. No? Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So makikita natin mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, blessed are the meek. So mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat makakamtan nila ang kaharian ng Diyos, no? Ngayon, itinuturo ng banal na kasulatan na kung saan yung malinis na pamumuhay, yung nakakaunawa, yung marunong, ang sabi ng banal na kasulatan, bunga yon ng kapakumbabaan at karunungan. Kapag ang isang mananampalataya ay mayroon siyang meekness sa buhay niya, mayroon siyang wisdom sa buhay niya, nakikita ito sa kanyang pamumuhay. Nakikita ito sa kanyang pamumuhay. Ano, pastor, ang uri ng pamumuhay? Wastong pamumuhay at nakakaunawa. Kaya nga po, wala pong Kristiyanong basagulero, walang Kristiyanong magagalitin, walang Kristiyanong hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Because a Christian must be, a Christian must be meek. Kailangan mapagpakumbaba siya at puno ng karunungan. Yun ang tinuturo ng banal na kasulatan na
pwedeng mangyari sa iyo, pwedeng mangyari sa akin. Sa oras na tayo po ay nag-submit doon sa tinatawag na kapangyarihan at pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kaya nga sabi dito, sino sa inyong marunong? Taas ang kamay. Sino sa inyong nakakaunawa? O ipakita nyo ngayon ito sa magitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ano uli ang wastong pamumuhay? Ang wastong pamumuhay ay bunga po ng humility, bunga ng kapakumbabaan at wisdom, ang wastong pamumuhay. Kaya makikita natin, mga kapatid sa Panginoon, tinatawag ito ni Santiago na kapakumbabaang may karunungan. Ayun na, kapakumbabaang may karunungan. Galing ano? Kapakumbabaang may karunungan. According to James 3:13, kapakumbabaan at karunungan, kombinasyon siya, magkasama siya. So, ang isang tao na mayroong kapakumbabaan sa puso ay handa rin po siyang magpaturo. Handa siyang magpaturo. Bakit? Because in the first place, makikita natin na ang meekness ay willing po siyang matuto. Tingnan natin. Ang sabi po sa Kawikaan 27:6, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. When in terms of corrective blows sa bawat isa sa atin, ang ating kaibigan, sinasabi ng banal na kasulatan, ang isang tapat na kaibigan ay naroroon na nagko-correct siya, nagre-rebuke siya. At ito namang tumatanggap ng rebuke o tumatanggap ng pagtuturo ay naroroon na mayroon siyang kapakumbabaan sa kanyang puso. Kapag ang isang mananampalataya ay marunong tumanggap ng pagtuturo o hampas ng tapat na kaibigan, nasisigurado na natin itong tao na ito ay mayroon siyang puso na handang magpaturo. So he or she is meek. Mayroon siyang kapakumbabaan sa kanyang buhay. So makikita natin, merong mga bagay na kung saan ay ang isang mananampalataya ay nahuhulog sa kasalanan. Yun ang itinuturo ng banal na kasulatan. At itong pagkahulog sa kasalanan, hindi po naiiwasan yan. May mga times po na ang isang mananampalataya ay talagang nahuhulog yan sa kasalanan. At kapag nahulog sa kasalanan yan, may corrective measure yan. Merong mga mahal na kapatid dyan o mga kapatid na tapat sa kanya, tapat sa bawat isa, nagmamahalang magkakapatid, i-correct ka niyan. At once na i-correct ka niyan, kapag sinabi mo na ikaw ay mayroong humility sa iyong puso, tatanggapin mo yung correction at itutuwid mo ang iyong buhay. Pero may pasubali po ang banal na kasulatan. Ano po ba yung pasubali ng banal na kasulatan? Ang sabi po ganito, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So kita nyo, yung susceptibility ng mga Christian, hindi po talaga may iwasan na meron pong pagkahulog sa tukso o pagkakamali. Pero meron pong tinatawag na corrective measure. At yung corrective measure ay yung mga kapatid na kung saan ay sinasabi dyan na pinapatnubayan ng Espiritu, sa panahon na yon ay malakas sila yung magtutuwid sa kapatid nila. At pero sa pagtutuwid nila sa kapatid ngayon, mag-ingat din sila dahil baka naman dumating yung point na sila naman yung matukso. So makikita po natin yung pagkakadugtong-dugtong ng tinatawag na meekness, no? Yung kapakumbabaan. Makikita natin na meron pong utter dependence sa susceptibility ng kasalanan. Nandyan po yung kasalanan, nandyan po yung pagkahulog. Pero naroon din naman yung talagang pag-asa, nariyan yung pagkapit sa magagawa ng Espiritu ng Diyos para matulungan ang isang kapatid na makaahon doon sa pagkakasala. So ibig sabihin, nandun pa rin yung iyong pagtitiwala sa Diyos. Yung meekness mo nandun pa rin.
Sa bahagi ng magtutuwid at sa bahagi ng itinutuwid, naroon both yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At yung bagay na yon, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, itong bagay na ito ay talagang nangangailangan ng supernatural help mula sa ating Panginoong Diyos. If you are a disciple of Jesus Christ, if you trust Him and commit your way to Him and wait patiently for Him, God has already begun to help you and will help you even more. Ang mga taong nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon ay naroon po na makakasumpong ng pagtulong ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. At ang number one na masasabi nating tulong na kanyang tatanggapin ay naroroon na masaganang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po kung ano yung nagbibigay din sa atin ng katiyakan, ng kasiguruhan na kung saan ay masumpungan natin yung tinatawag na kapakumbabaan ng ating Panginoon. Tingnan natin. Sa 1 Corinthians, itinuturo yan. Unang Korinto 3, 21 hanggang 23. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanglibutang ito. Ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. So maliwanag, mahal kong kapatid sa Panginoon. Even ikaw at ako, tayo po ay tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. So kailangan po ay naroroon na kung sino man ang gusto mong ipagmalaki mo si Kristo. Ipagmalaki mo ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At ipinapakita sa atin sa umagang ito na kung saan ay naroroon na kinakailangang matutuhan natin na ang pagpapakumbaba pala, pastor, ay yung pagbibigay ng aking buhay sa Diyos, pagtitiwala ng aking buhay sa Diyos, anumang mga alalahanin sa buhay ko, anumang mga frustration sa buhay ko, anumang mga plano sa buhay ko, lahat yon ay ipagkakatiwala ko sa Panginoong Diyos. Anumang nagaganap sa aking buhay, lahat yon ay ipagkakatiwala ko sa Panginoong Diyos, sapagkat ang totoong pagpapakumbaba ay ang pagpapasakop at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Yun po ang tunay na kapakumbabaan. Kaya itinuro ng banal na kasulatan, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang mga ipinangako ng Diyos. Ang mga ipinangako ng Diyos. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, maraming pangako ang ating Panginoong Diyos. At ang makakakuha lamang ng mga ipinangako ng Diyos ay ang mga taong mayroong kapakumbabaan sa puso. Ikaw ba yun? Ako ba yun? Kung ikaw yun, ngayong umaga, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat naniniwala tayo na tayong lahat ay naroroon na bibigyan ng ating Panginoong Diyos ng mga pangakong ito ayon sa ating mga ginagawa sa buhay. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin, tayo pong lahat ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos ngayong umaga at patuloy na ipagkatiwala natin ang ating buhay. Magandang umaga, manalangin tayo. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga katotohanan na amin pong tinanggap patungkol sa kapakumbabaan. Tunay po, Panginoon, salamat sapagkat tunay na ang aming buhay ay tunay na nakasalalay sa inyo. We are fully dependent, Panginoon, sa inyo. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami. Nagpapakumbaba po kami ngayong umaga na tunay, O Diyos, na Ikaw ang siyang patuloy na magkaloob sa amin ng karunungan at patuloy na mapagpakumbabang puso. Salamat po, Panginoon, at hinihiling namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang patuloy na sumakop sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama,
Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng ito ay aming pinagkakatiwala. Amen at amen. Magandang umaga po mga mahal kong kapatid sa ating Panginoon. Isa pong malaking bagay na tayo pong lahat ay muli ay nagkasama-sama ngayong umaga. So salamat sa ating mga kapatid na nakapanood po ngayong umaga ng ating pong pagsasamang pagbubulay-bulay. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Mag-ingat po ang bawat isa sa atin at nawa patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa umagang ito. Good morning sa lahat. Hallelujah. Soli Deo Gloria. Magkita-kita po tayo bukas, Sunday 10:30 para sa atin pong pagsamba sa ating mga tahanan. God bless us all. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.